tapos na tayo magpagawa, magbabayad na tayo para makaalis na tayo. Kailangan na nating makapunta sa campsite para makapag-set up tayo. Hindi tayo gabihin. Kung ano na lang yung available dito na pagkain, yun na lang yung kakainin ko. So wala na siyang ingay. Hindi na kumakaskas kasi put-put na pala yung ano natin, yung preno. Wala nang ano, bakal na lang yung natira. Di pa kasi ako familiar sa mga ano dito eh, yung sakit niya eh kapag ano eh. So ngayon, sa susunod, alam ko na kapag ano, malalim na, papapalitan ko na ng ano. Silaw ako. So yung front brake ko, kumbaga yung brake pad ng una, hindi ko na pinapalitan muna. Kasi kaya hindi ko na rin muna pinapalitan kasi medyo alas 4 na talaga eh. Gabi na ako eh. So nakita ko naman yung likod, yung put-put na. Tsaka wala na ano, bakal na lang yung ano. So ang gawin natin sa lugar na lang natin tayo magpagawa ng ano, unahan. Tsaka may papais pa raw dun sa ilalim. Buti na rin. Para alam ko na yung papagawa ko. Yung rubber boot, papalitan. So bili muna tayo dito ng burger para mamaya may merienda tayo. Ma'am, ano po? Super double chili burger. Isa po. So, bili muna tayo dito para bang ano, nagagawa tayo ng pagkain mamaya. May kinakain tayo. Napagod tayo sa ano. Kakaantay. So, kailangan din kasi natin siyang i-maintain eh. So, dito na lang yun, banda. Malapit na mga 15 minutes. Bili muna tayo pagkain. Yeah. Para dire-diretso na tayo. Wala ang protein natin. Hindi tayo makaano. Masikip ng daan. Tayo pwede kuminto basta-basta. Doon na lang na. Beer front campsite. Ito. Ito na. Saan po magaan? Dito sa tindahan. Okay. Kala ko malayo pa. So, dito na pala yung beer front. Ganda rin. Ano yung lugar? Yeah. Pa?
Sige po. Login muna tayo. Ano pala yun? Ang lugar nito. Ang malaki yung lugar. Hanggang doon pa ito, no? Meron po nagana. Sis. Meron na po kang overnight? Apo. May pwede magdikit sticker dito? Sige po. Thank you po. Dikit tayo yung sticker. So meron kasi dito mga nagdidikit ng sticker. Sama na natin yung sticker natin. Salamat po, Nay. Ano siya? Dinenlin mo? Sige mo. Okay. Camping ground. Pwede po ipasok dito. Saan po daan dito? Hanap na lang ako. Thank you. Hindi po. Taga Rizal. Opo. Taytay Rizal po. Sa ano po? Dito sa Cavite. Sa ano, Dasma. Opo. Okay. Sige po. Salamat. Hanap muna tayo spot. Saan ba tayo pwede? Pwede pa yata bubaba dun. Ayan. Ito yung area nila. So dito na tayo. Hanap na tayo ng spot. May bahay dito eh. Hanap na tayo ng magandang spot natin. So dito lang tayo. Tayo dito ng shelter natin. So nililinis sila para tatanggal ang mga dahon. So, medyo malamok. Dito si Scarlett, takbo ka na yung mga yun. Ay,
Yeah.
Medyo malamok pala dito. Oh no. Yeah. May ilaw naman dito. Ito lang yan sa loob. Yeah. 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 Ay, kapan. Yeah. Okay. Para hindi masakit sa likod. Yan. Nag-chat na yung asawa ko. Send ako selfie. Wait lang. Pagod na ako. Pagod na ako. Yan. Yan. Yes. Para malabas natin itong isa. Ito yung kumot natin. Ito na lang ito. Isa. Wala kang aircon. Ikaw lang mag-isa. Hindi mo kaming sinama. Meron niya tayong camping, di ba? May camping tayo, di ba? Surprise mo pa pagkadating mo bukas, ha? Okay. Bukas pupunta ka dito, na? Uuwi na ako bukas. Terry. Ilan mo akong protein sa binilan ni Mami? Nang? Ilan na ako ng crochet? Sige. Surprise mo sa akin. Banig. Para ano. Banig ko to nung bata pa ako. Yes.
Namang hindi uulan. Yeah. Tayo ng ating pagsasaing. Yeah. Dito tayo ng pagsasaing natin. Tahimik yung lugar. Maraming puno. Kaso may mga ilaw din naman. Para sa mga camper, mga ilaw din. Medyo solo tayo ngayon, kaya ang gagawin natin, sasardinas na lang tayo. Tinatamad na akong mag-isa luto. Karoon kasi tayo ng aberya, yung preno natin naroon ng bus na, hindi natin masyado napansin. Okay na rin naman. At least kahit pa paano susunod na biyahe, okay na yan natin, preno natin. Bumili ako ng sibuyas yun tsaka bawang. Ito na lang inulam ko kasi hindi naman ako makakain ng sobrang dami sa labas. Hello, pa akong pagkain. Mamaya na lang ha. Hindi ko muna gagamitin yung ilaw kong isa muna kasi yung isa kong power bank low bat,
Hindi ko kasi na-charge eh. 50% pa kasi siya. Pagka ganun pala, mga 50% na lang. Maano na yun. Sorry siya. Nalobat yung power bank. So limited lang yung power supply ko ngayon. Yung malaki ko kasi yung power bank, nalobat. Sinerge ko kasi yung phone. Dapat pala mga dalawang ganun na yung dala ko. Para pag nalobat yung isa, nagamit ko pa isa. Luto muna tayong pagkain. Magigisa lang ako ng ano ba to? Century tuna, corn tuna. Tapos sinaing. Meron pa akong ham dito eh. Tuwing ko na lang yung ham. Dapat kasi kakain ako sa labas. Bibila ako na, doon ako kakain sa labas ng tanghalian, tapos yung matitira yung uulamin ko. Kaya lang gabi na. Medyo late na siya. Kaya di na ako nakapag kasi out of way pa yung pupuntahan kong Bulaluhan. Possible baka bukas na lang. Pack up na lang ako na maaga para matikman ko yung nila. So minsan talaga may time na hindi man talaga may iwasan yung aberya. Isipin mo, dito pa ako nakapagpapalit ng brake shoe ng Maxima. Pero okay lang. Kaya ganun talagang instances. Buti ka mo dito, merong K-Servi ko, Bajaj K-Servi ko. So dito ako nakapagpapalit ng ng brake shoe. Etong area na to maganda din. Matahimik siya, matahimik. Walang swimming pool, walang kahit nature lang. Maraming puno. Daming puno na para siyang magubat na mga puno. Dami ring ilaw. Ang problem kasi dapat sa may dito ako sa may dito ako sa may tanawin sa gulod. Kaya lang sarado pala sila. Temporary close daw. Siguro nire-renovate sila. So ang problem is wala akong pupuntahan na eto, nakita ko rin to ahead of time. Kaya dito na lang ako stay. Sa at gusto ko sana sa may para malamig. Kaya ang problem, sarado. Okay lang. May mga bagay talagang hindi mo inaasahan. Meron akong bantay dito. May bantay tayo. Sabi ko mamaya bibigyan ko siya pagkain. Chuchu. Biskuit ka muna. Ka? Ayaw mo ng biskuit? Ayan, sunog na. Ayaw mo tita? Bakit ayaw mo? Parang naulit na naman to .
Ito na naman yung ulam ko sa kampana. Sa balagbag. Ito na naman yung ulam ko. Ito kasi madali. Daling lutuin. May corn beef naman ako dun. Kaya lang medyo marami. Hindi ko maubos. Lahat pala yung maliliit lang yung binibili ko. Ano kasi may natitira. Ayaw ng pita. Bakit ayaw mong pita? Ha? Ay ayaw mo. Ayaw ng pita. Yun. Ayaw mo ng pita. Pinagbukas pa naman kita. Walang jaka. Sabi ko na nga lang to. Baka hindi ko makain ng ano. Pang pahirap na pagkain. Medyo napagod ako dun sa biyahe. Sa pag-aantay pala ng ano, pag-aayos. Pagod ako. Hindi natin ng konting asin. Umalis yung aso. Sabi siguro, wala kang mapapala dito. Wala tong pagkain na lang. Yun. Nako. Dito tayo matutulog ngayon. Sa Maxima sa loob. Sa maluwang yan. Kasya yung pa ako dyan. May extension yung pa ako. Binaba ko yung ano. Yan. Dito natin lalagay yung mga gamit na lang. Katol. Kain tayo. Mamaya na. Ako muna kakain. Hindi tayo kumain kasi nakakatamad magugas. Wala masyadong supply ng tubig. Tama na tingin mo. Dalawa na sila. Bukas yung ilaw.
matulog. Din yung kitchen natin sa labas. Tapos dito tayo matutulog. Sumakit ang ulo ko. Init kasi. Nalimutan ko bumili by Jessic. Okay. Fairness naman dito sa ginawa kong area. Malaki-laki rin naman. Kahit pa paano. In-extend ko lang yung aking likuran. Yan. Para kakasya yung pako. Tapos nilagyan ko ng tela para sa hangin. Para hindi masyado malamig. Tapos binalutan ko pa ng waterproof na tela. Para in case umulan ng malakas, hindi ako mababasa dito. Pero nung na-type ko naman na to, hindi naman yan basta-basta mababasa kasi waterproof din naman yan. Pagod ako dun sa pag-aantay dun sa pag-ayos. Medyo matagal din. Antok na ako. Pagod na ako. So magpapahinga na ako. So pinasok ko na lahat dito yung gamit para wala nang kakalkalin yung mga asot pusa dun sa labas. Lamesa na lang. So kasyang kasya dito yung mga gamit. Dito sa likod yung mga gamit ko. Tapos dito yung ibang gamit. Ito. Mga iba kong gamit na pang camping. Camping niya. Adi, tandaan mo Ano? Yung crossing bukas. Sige. Daddy. Tawag sila. Ha? Nasa si Mami. So tulog na tayo para medyo pagod na tayo. So 8. Good night. So hindi ko pa pala napapakita sa inyo. So kapag natutulog ako ganito, ay sagit yung paa ko. So ganyan yung ko, yung aking tulog. Ayos.
Kasyang-kasya lang ako. Sakto-sakto lang. Pwede pa dito yung asawa ko. Dalawa kami. Pero yung dalawa hindi na kasya. Talagang kailangan mag-tent. Alright. Yeah. Good morning. Sarap ng tulog ko. Lamig dito. Hindi lamig ako nung daling araw. Sarap ng tulog. Ang lamig. Nanonood yung lamig. Jacket muna ako. Yung lamig.
Lamig. Yan. Lamig yung hangin. Yan yung ano, yung pagaspas ng ano, hangin. Lakas tong ano, hampas ng hangin niya. Lakas. Di ba sana ako babangon? Sarap kasi matulog. Ang lumig. Ang ayos din dito, tahimik. Good morning sa inyo guys. Sayang muna tayo tapos kape tayo. Ang nagising mga alas 5, 5:30 mga ganun. Lakas ng hangin, lamig ng hangin eh. Hindi nagpapalamig eh. Nagising ako dun sa ng sayaw ng dahon ng mga puno. Maaga sana ako eh. Kung hindi lang nagkaroon ng aberya yung preno. Maaga sana ako dito sa campsite.
Tsaka late ko na rin nalaman na ano, sarado pala yung Tanawin sa Gulod. Nakita ko lang sa ano, sa Google Map. Sa Google Map nakalagay temporary close yung Tanawin sa Gulod. Nakalagay siya. Tingnan ako sa Facebook, sarado din. Temporary close nga. So hindi na ako tumuloy. So humanap na lang ako ng ibang area na pagkakampingan. So ito kasi isa sa mga option ko rin. Kaya ito na lang yung pinuntahan ko. Dito sa ano, Beerfront Campground. Malapit lang to sa ano, sa may ano 10 minutes nandun ka na sa anuhan, highway ng Tagaytay. Yung mga bagay talagang hindi mo asahan eh. Kaya kailangan kalmado ka lang. Ganda rin dito. So ngayong araw kasi, yung schedule ko ng camping, gusto kasing subukan tong bagong ano ko, tulugan. Dito ako natulog. Nilagyan ko siya ng ano sa likod, ng cover. Nilagyan ko siya ng makapal na tela sa loob. Tapos napansangga ng lamig ng hangin. Tapos nilagyan ko siya ng pang waterproof na tarp, parang pinaginawa ko lang na tarp para ano, kapag umulan hindi siya mababasa, hindi ako mababasa. Tapos nilagyan ko nitong tarp natin para ano siya, coveran ako kapag magluluto naman ako. So all goods naman. Maluwang pa sa loob. Maluwang pa yung ano ko sa loob. Kaya nakapagpahinga naman ako ng maayos. At least ito, kahit pa ano, hindi siya yung nakalapat sa ground na, pero okay lang din naman mag-pitch ng tent. May time lang na parang gusto ko ditong matulog, may time na sa tent. Maganda yung tulog ko kagabi. Sobrang lakas ng hangin kagabi. Pero hindi tumatagos yung hangin dun sa loob. Ay hindi mo mararamdaman na ano, malakas yung hangin na ano. Kasi hindi siya katulad ng tent na gagalaw-galaw pagka sobrang lakas ng hangin. Maluwang din eh. Kasya lang ako.
Kung dalawa kami ng asawa ko, masikip. Pero pwede naman, gagawa naman ng paraan. Yung ibang gamit, ilalagay sa harapan. Solo ko yung lugar. Walang masyadong camper akong kasabay. Wala akong masyadong camper na kasabay dito. Meron akong isang kasamang camper dito. Sila. Pero nasa taas. Meron kasi siyang baba. So dito ako pumuwesto sa baba. So dito mapuno. Ayan. Tayo natin yung ilaw. Wala akong masyadong kasabay sa pag-camping ko dito. Dito tayo din sa CR. Good morning po. Morning po. Yung mga camper dito, dalawa. Meron dong isa. Morning po. May lababo po dito. Sige. Thank you po. Dito yung CR nila. Yeah. Ito yung isang camper.
Ito yung CR pala. Lapit lang. Labasan. Ito. Okay. Ito yung lababo nila. Hugas muna tayo. Ito yung CR nila. Palagay ko bago pa lang tayo kasi hindi pa tapos pinturahan. Ayan. Ito yung bathroom nila. Then, ito naman. Ito naman yung ano nila. Shower room. Palagay ko bago lang to. Bago lang to. Hindi pa siya tawag dito, hindi pa siya tapos pinturahan. Malinis, maganda yung siya. Merong bidet. Ay, isa tayong ligo. Yung entrance nila. Yan. Ito yung daan. So dun pa ako dumiretso sa dulo. Kasi dito gusto ko sana dito para malapit yung CR. Kaya mas maganda yung ano dun ambience dun sa ito yung dalawang camper. Ito siguro yung ano nila, bonfire area. Ayun. Siguro yung bonfire area nila.
pang ano 21% na lang eh. So wala akong gagamiting Waze pauwi. Okay, muna natin dito. Yan. Wala akong gagamiting pang ano, battery. 21% na lang. Sana hindi malaglag. Lakas ang hangin. Siguro na. Bahagya. So, maganda rin kasi may time ka sa sarili mo na ano, mag-camping. Hindi ko kasama yung mga anak ko tsaka yung asawa ko. Ako muna. Para ano, makapagpahinga yung isip natin, makapag-relax. May time din kasi na gusto kong biyahe. Magbiyahe lang ako. Yung mga nakaraan linggo, daming gawa. Maraming trabaho. Pero okay lang. Kasi kung hindi rin naman dahil sa business na meron ako, hindi rin ako makakalabas. Na tayong pang sustain sa ating mga gala. Tahimik dito sa lugar. Maganda. Bali 3 kaming nag car camp dito. Dahil yung dalawa car camp din, ako tuk-tuk camp. May dalawa dun sa taas. Kagabi hindi ko alam eh, mas nauna pa siguro ako dun sa isa. Pero ako lang dito sa baba, sa taas silang dalawa. Maganda kasi dito.
maaliwalas. Antay lang natin mag-charge yung phone. So wala akong gagamitin So lesson learned, mag-charge ng power bank, ipuno lahat. Kaya in fairness dito malamig. Bandang alas 11 pinatay ko na yung electric pan. Malamig. So may time din kasi na gusto ko lang mag-isa lang ako mag-travel. Actually dapat magmumotor lang ako. Kaya lang gusto ko sana dalhin yung tuktok para at least kahit paano yung area na pupuntahan ko, malaman ko kung saan ako pwedeng dumaan. Dapat motor, ito na lang dinala ko. Tsaka para matesting ko ring matulog dito sa loob ng tuktok. Okay naman. Mas mabilis siyang ligpitin, mas mabilis maayusin. Pero hindi kasi may kasya ng asawa ko tsaka yung mga anak ko. So pwede kaming dalawa ng asawa ko, mga dalawa lang, ako or yung asawa ko. Pero kapag lahat kami kasama, hindi kasya. Taas ng hangin oh, lakas ng hangin. Karamihan ng mga puno dito mangga. Kumain siya, hindi maselan. Sa paparating.
Antay ko lang yung charger ko, yung cellphone. Ma-charge. Tapos nakapag-pack up na tayo, nakapag-ace na tayo. Relax lang tayo dito. Nakapahinga naman tayo. Kaya mamaya labas na tayo. Pinipilit kong magkaroon ng oras sa mga gantong bagay, mga gantong lakad. At least twice a month o kaya every week ang goal ko. Kasi kailangan magkaroon ka ng time para makapag-relax, makapag-enjoy. Hindi naman porke may pamilya na tayo hindi na tayo, wala na tayong karapatang mag-relax, mag-enjoy. As long na hindi mo napapabayaan yung responsibility mo sa pamilya mo, as long na binibigyan mo sila ng panahon, ng time, walang masama na magkaroon ka rin ng oras sa sarili mo. Kasi para sa akin, yung buhay natin limited hindi naman tayo forever dito sa mundong to. Kumbaga gagawin mong makabuluhan yung buhay mo, yung istorya ng buhay mo. Kasi darating yung time, hindi naman tayo habang buhay, siyempre. Kumbaga, kung ano yung oras na meron tayo dito sa mundo, i-enjoy natin. Hindi naman sinabi ni Lord na kapag nabuhay ka, magtrabaho ka, buhayin mo yung pamilya mo, kailangan kumita ka, kailangan makapagpundar ka ng ganto, ng ganyan, maayos yung buhay mo, may pera ka. Hindi naman sinabi na ganun para sa akin, yung totoong happiness sa buhay, makontento ka, at the same time, ma-enjoy mo yung buhay na binigay ni Lord sa'yo. Maging masaya ka kung ano yung araw-araw mong ginagawa. Nakakapagod man, nakaka-pressure man, i-enjoy lang natin. Yung mga aberya, merong mga challenges sa buhay natin na hindi mo maiiwasan kasi kasama yan sa buhay natin. Pero depende nila sa atin kung paano natin tatanggapin, kung paano natin sasabayan. Kumbaga yung mga challenges na yan, parang alon lang yan alon ng buhay, alon ng dagat. Sasabayan mo lang siya the way na kung paano mo gustong i-handle. Kasi may mga time talaga na deep inside gusto kong explore yung kung anong kaya kong explore Kumbaga mapuntahan kung ano yung gusto kong mapuntahan dito. Kasi para siyang nagbibigay sa akin ng nakakapag-recharge. Kumbaga nakakapunta ako sa isang lugar na hindi ko pa napupuntahan, at the same time nakaka-experience ako ng mga bagay na hindi ko pa na-experience before. Ito katulad dito, syempre natulog ako sa tuktok, hindi ko pa ito na-experience before. Parang first time kong na-experience to. Tapos hindi pa ako nakapag camping sa Tagaytay, first time ko din. Talaga masaya yung ganitong experience ba. Actually gusto ko rin kasama yung family ko, kaya lang may time talaga na medyo kailangan mo mag-meditate. Kumbaga parang magkaroon ka ng oras para sa ginagawa mo. Magkaroon ka ng oras sa sarili mo. Gusto mong makapag-isip, gusto mong makapag-relax, makapag-muni-muni. Marami pa tayong pupuntahan na lugar, na area. Marami pa tayong explore. Enjoy lang natin yung buhay na meron tayo na binigay ni Lord. At the same time, bigay natin yung best natin para magawa natin yung tama na mga bagay sa paningin ni Lord. Ganda yung panahon, di umulan. Maya uwi na tayo. Pahinga lang.
Ang ganda talaga nitong tsinelas na ano, Sandugo. Kahit saan pwede. Kahit sa putikan, kahit sa tubigan. Ganda. Ganda. Yan niya. Daming spike. Daming spike. Kaskas mo lang sa damo yan. Okay na. Magwa 100% na tong ano ko eh. Charging ko eh. Naantay ko na lang. Buti na lang may saksakan dito. Na-save tayo. Kasi wala akong gagamitin Google Map. Hindi pa naman tayo pwede dumaan sa ano, Alabang. Bawal tayo doon. Dito lang tayo sa gilid. Buti nga kamo merong ano eh, daan dito banda sa gilid ng ano eh, Alabang. Doon lang ako sa may ano dumaraan eh. Pupunta rito sa ano eh. Pwede na ako pupunta rito sa Batangas, sa may ano, Tagaytay. Gusto ko sana pupunta doon sa Kaibiyang Tunnel eh. Kaya na susunod na lang pagka may oras ulit na bakante. Bandang Batangas. Siguro dadaanan ko na lang yung pagka nagbatangas ako. Pag-guys tayo dito para din tayo.